Yo, what's up sa inyo mga kwento? So, kamusta? Long time no vlog tayo ah. So, medyo maganda yung panahon ngayon. Papasok na yung summer dito or yung autumn ng Japan. Sarap maglakad-lakad dyan. Lakad-lakad tayo habang sasagutin natin yung mga tanong nila followers. Ngayon, ang ganda. Pakita ko muna sa inyo yung paligid namin dito. Wow, yan. So, naglalaban yung init at lamig. Yan, puro repolyo dyan. Itong building namin, no? Linis, 'di ba? Ayan. Pagigising lang natin. Ngayon sasagot tayo ng mga tutulong tayo sa mga nangangarap magpunta dito sa Japan. Sana makatulong at makapagbigay tayo ng tamang kaalaman sa pag-a-apply dito sa Japan. So, ang tanong, magkano daw ba ang nagastos ko hanggang ako'y makapunta dito sa Japan? At ano nga daw ba yung agency ko? So sa mga nagko-comment sa comment section sa aking YouTube channel, heto na po. Sagutin ko na yung tanong niyo. Kasi hindi ako makakapaggawa ng vlog, gawa ng kararating ko lang galing bakasyon. So medyo may jet lag pa, tapos talagang bakbak agad sa trabaho. Kaya medyo kulang tayo sa araw. Pero ngayon, wala tayong pasok ng Sabado. Naisipan ko nga itong content, no? Sagutin natin yung tanong nila. So, magkano nga ba ang nagastos ko hanggang ako'y makapunta rito sa Japan? Ipapaliwanag ko po muna sa inyo isa-isa lahat ng mga kailangan yung gastusin, ano? Para pag sinabi ko yung presyo, hindi po kayo mabigla at hindi kayo magulat. Kasi may nagbablog na ganun kalaki, yung mga nagko-comment, hindi naman po nila alam kung bakit ganun kalaki yung nagagastos ng mga visa trainee or mga SSW or mga factory worker na nagpupunta rito sa Japan. Kung bakit nga ganun kalaki, no? Ngayon, unang-una, pag kayo ay mag-apply dito sa Japan, so siyempre kailangan natin ng passport, ng NBI, ng mga papeles. Yung mga yan, so kailangan nyo nakadin ngayon. Lalakarin nyo, kagastos kayo dyan. Pag nalakad nyo na yung passport, mga kailangan mo ng agency. Yan. Yung mga wala sa inyo, kailangan i-provide. So kailangan natin i-provide at ibigay sa agency. Ngayon, pag mag-apply kayo sa agency namin, so kailangan ng agency na ikaw ay sure na wala kang sakit. Ngayon, ipapa-initial medical ka ng agency. Magpapa-initial ka o magpapa-test ka kung ikaw ay fit to work na makapag-apply punta dito sa Japan. So ngayon, ang alam ko, tinanong ko yung isang kasama ko kahapon, ang initial medical na ngayon ng agency, ewan ko lang, hindi ko po nila lahat ng agency na gato ang kalakaran nila na nagpapa-initial medical muna sila bago na tanggapin yung aplikante na mag-apply dito sa Japan, ha? Nililiwanag ko na akong mabuti ito para sa mga gusto na nagbabalak na mag-apply dito sa Japan. So, ngayon, ang mga agency po o ang agency namin ay nagpapa-initial medical. Initial medical ibig sabihin magte-test ka muna kung ikaw ay fit to work. Well, kung fit to work ka po sa yung medical, so mag-apply pwede ka na lang tanggapin sa pag-apply dito sa Japan. Ngayon, ang gagastusin mo sa pagkuha ng medical ay 3,500 uhata ngayon. 3,500 after mong malaman yung result na 3 days, papabalikin ka ulit nila para sa skill test na tinatawag ng agency. Ang agency po may mga kanya-kanyang skill test yan. Skill test kung halimbawa kung kayo po ay isang welder, so babalik po kayo ng agency uli para ipakita na kayo po ay talagang isang tunay na welder, para kayo po ay merong rights na mag-apply sa welder kung hiring ang welding nila. Ganun po yun. Ngayon, kwentahin nyo po yung pamasahe nyo uli sa bus. Ang pamasahe nyo sa bus, balikan. Kung kayo po ay taga-probinsya, halimbawa kung kayo taga north lang, tapos ang pamasahe nyo ay 1,500, kwentahin nyo po yun, yung balikan nyo kung aabot ba ng 2,000 ang isang balikan ninyo. Ngayon, kung kayo po ay taga Visayas o taga Mindanao, kung sakay nyo po ay aeroplano or barko, kwentahin nyo po yung plane ticket at yung pamasahe nyo sa barko na balikan. Kung magkano po yun, halimbawa kung gagastos po kayo kung taga Mindanao po kayo, kagaya isang kasama ko taga Mindanao, sa isang biyahe niya po gumagastos po siya ng 6,000 to 8,000, isang flight lang po yun. O 8,000 kayo na lang po sa plane by plane. Ngayon kung by barko lang po kayo, sa 2,500 to 3,500 daw po ang pamasahe naman nila. Ngayon, kung ilang times po kayo babalik ng agency, so i-compute nyo po yun.
Halimbawa, 6,000 times 8. Kung 8 times kayo babalik ng agency hanggang makapunta kayo dito sa Japan. Ganun po yung computation na yun. Ngayon, maliban dun po sa pamasahe nyo sa bus, siyempre, kailangan nyo kumain sa daanan, kailangan nyo kumain gumastos. Kumpitin nyo ulit yun kung magkano yung magagastos nyo sa pamasahe, sa pagkain nyo sa pagka-travel papunta sa agency. Kumpitin nyo po uli yun. I-add nyo po uli yun. Tapos, after nyo may prepare lahat ng kailangan ng agency, dadaan na po kayo sa may employer's finals interview. Dadaan na po sa finals interview ng mga hapon. Once na na-select ho kayo, yun, dire-diretso na ho yung tatawag nilang schooling ng Japanese. Ngayon, pag kayo po ay mag-schooling na, ito po ang matindi. Kung kayo po ay taga-probinsya, kagaya ng sinabi ko, kung kayo po ay taga-probinsya o taga Mindanao or Visayas, so mag-aaral po kayo ngayon ng Japanese language. Yan na po ang number 1 na nire-require ng Japanese government dito po sa Japan, ha. Ang mga SSW o visa trainee ay kailangan ay nakatapos ng Japanese language. Yan po ang number 1 na nire-require nila dito. So ngayon, pag kayo po ay natapos na sa Japanese language, diretso na po kayo dito sa Japan within 3 to 6 months. Yan, mga ganyan pong buwan ay makakalipad na ho siguro kayo papunta dito sa Japan. Ngayon, ang tanong uli, paano yung pag-aaral nyo sa Japanese? Ang pag-aaral po sa Japanese, kadalasan o karamihan, hindi ko sinasabing lahat ulihan, hindi ko sinasabing lahat ng company or ng agency sa atin sa Pilipinas ay libre yung pag-aaral. Pero karamihan ay libre po. Ngayon, ang tatawag lang nilang libre ay yung pong tuition fee. Tuition fee ng pag-aaral ng Japanese language. Pero yung kailangan niyo po sa may sa schooling, papel, notebook, lapis, mga uniform. Tapos kung kayo halimbawa kung kayo po ay medyo malayo sa school, kailangan niyo magsumakay. Yan, kailangan niyo sumakay. So, araw-araw po yun sa loob. Depende po yun kung ilang buwan po kayo pag-aaralin ng mga Japanese employer ninyo. Kadalasan naman po 3 to 4 months kadalasan. Ngayon, kung hindi pa naman kailangan ng tao, inaabot po talaga nilang 6 months. Ngayon, yung kung pag-aaral ng Japanese language, yung nabanggit ko, libre ang tuition lang. Pero yung mga kakailanganan sa school, gaya ng uniform, gaya ng mga libro, mga ganyan. So kayo sarili niyo po 'yun, ipo-provide niyo po 'yun, yung kayo po magbabayad doon. So yung tuition po libre po 'yun. Ngayon, ang mabigat po nito, yung pong bahay na tutuluyan niyo sa Maynila. Kung kayo po mayroong kamag-anak sa Maynila na tutuluyan sa Maynila na habang kayo nag-aaral, maganda po. Pero kung kayo po ay walang tutuluyan sa Maynila at kayo po ay magbo-board ng 3 hanggang 6 na buwan, kwentahin niyo po 'yun kung magkano siyang buwan nila. Pwede na po kayong mag-bed space. Ang alam ko, 200 na po per head ngayon, per night. So, 6,000 times 6, 36,000. Doon pa lang sa may rent ng bed space. 36,000 na yung babayaran nyo sa boarding house sa loob ng 6 na buwan. Ngayon, yung pong pagkain nyo, umaga, tanghali, hapon. O, di ba? O, gagastos din po kayo sa pagkain ninyo sa pag-aaral ng Nihongo. Siyempre, lalo kung ikaw ay may bisyo pa, tapos sa Maynila ka, medyo mabigat ang gastos sa Maynila, sa totoo na eh. Kaya kung ako sa inyo, maging wise po kayo pagka mag-aaral po kayo ng Nihongo sa Maynila. Kasi sa Maynila, ang mga agency po kasi kadalasan po talaga ang mga schooling nila ng mga Japanese language ay nasa Maynila po. Kaya yun po, umiikot po sa kabuang, ipinapaliwanag ko lang po lahat ng kailangang gastusin pagdating sa pag-apply dito sa Japan. Yun po uulitin ko po, ipiprovide nyo yung passport nyo, mga papeles nyo, lahat ng kailangan nyo. Tapos, gagastos kayo sa pamasahe nyo kung kayo taga-probinsya, taga-Visayas o taga-Mindanao. Tapos, after nyong makapag-apply, so mag-aaral kayo ng Nihongo. Sa Nihongo, so kailangan nyo mag-aaral sa Maynila, so kailangan nyo ng ganun nga, ng board and lodging. Magkano ang permit nyo doon, magkano ang allowance nyo kada isang buwan, magkano ang kayong gastusin ka sa kada isang araw. Kung halimbawa ang isang kaya nyo 200 pesos or 150 pesos o 450 times 30 days.
O, magkano isang buwan na yun? Inaabot ng 15,000. Ang pagkain nyo lang, 15,000 times 6. O, magkano yun? Nasa 15, 30. So, ganun po kalaki ang magagastos natin pag tayo po ay mag-a-apply dito sa Japan. Wala pong placement fee, pero ang ine-require nga po nila, gagaya ang sinabi ko, yung pong Japanese language, yun po ang nagpapalaki ng gastos na pag-apply dito sa Japan. Kasi 3 to 6 months yun. So, kung ako po sa inyo, mag-prepare po kayo ng 100,000. Yun po ang sinasuggest kong i-prepare po ninyo na magagastos ninyo dito sa Japan. Kasi talagang malaki po ang magagastos pag tayo po ay nag-aral ng Japanese language, lalo sa Maynila gaganapin. Yan po ang hindi nila alam, na kung bakit ganun. Ang alam nila ay tuition fee. Hindi po, wala pong tuition fee. wala pong tuition fee ang Japan dito. Pagkos ang ni-require nila ay yung Japanese language na pag-aaral sa Japanese language. So kailangan natin mag-aaral ng Japanese language. Yun po ang nagpapabigat ng pag-apply dito sa Japan. So kagaya kung ikaw ay halimbawa ikaw ay pamilyado, so syempre kailangan mo tumigil sa paghanap buhay. Kailangan mong mag-aral ng talagang Nihongo. So paano yung magiging senaryo kapag ikaw ay tumigil sa paghanap buhay at paano sino yung magpapakain sa pamilya mo, di ba? So marami pong nagugulahan kung bakit ganun nga daw kalaki ang ginagastos dito sa pag-apply sa Japan. Ang ganda ng Sakura, oh. May Sakura dito ngayon. So yun po, pinapaliwanag ko lang mabuti kung ano po yung mga dapat gastusin sa pag-apply dito sa Japan. So sana maliwanagan kayo sa video na to, at sana pag kayo ay mag-apply dito sa Japan, kwentahin nyo na ho mabuti yung pamasahe nyo, lahat ng kailangan nyo. Nabanggit ko naman sa video nito kung ano yung mga kakailanganin, kung ano yung mga dapat ihanda. So kayo na balang komenta kung magkano po ang sinasuggest ko lang ho ay yung 100,000 yon. So enough na po yun para tayo po ay makapag-apply at makapag-aral ng Nihongo hanggang makapunta na dito. Yung pong nagsasabi na hindi ka pa nakakaalis, ang laki-laki na magagastos. So tunay naman po, talagang malaki ang magagastos ng pag-aaral ng Japan, at hindi pa nga nakakaalis, malaki na nga magagastos. Ngayon, once na kayo ay makapunta dito sa Japan, ako na po nagsasabi sa inyo na worth it pa naman po yung 100k na magagastos ninyo pag kayo ay nakarating na dito. Within 2-3 months, kaya nyo na mabawi yan. Kasi sa ngayon po medyo hindi maganda yung palitan, pero in this year, any quarter po baka daw po bumalik na sa dating palitan yung yen to peso. Ngayon, ito na lang po kung kayo po magbe-basic ng 12 na lapad at babalik sa 45 ang palitan, maganda pa na to pag kayo ay nag-overtime dito sa Japan, at kung kayo ay panggabi at pag bumalik na 45 up ang palitan, papalo po ng 100 talaga ang sinasahod namin mga SSW o visa training dito sa Japan. Sabi nga nila, in a quarter, darating din yung pagbalik ng yen to peso na 45 to hanggang 50 plus. So pag bumalik yun, ayan na naman. Mahirapan na kayo mag-apply dahil napakarami na namang aplikante. Sa ngayon po, talaga nababalitaan ko, paunti ng paunti ang aplikante na gustong magtrabaho dito sa Japan. Gawa kasi ng maliit yung palitan ng yen to peso. So doon pa lang ay na-discourage sila. Pero hindi nila alam, any quarter nga, any month ay pwede nang bumalik yung palitan ng yen to peso. Kaya kung ako sa inyo, kung talaga nagbabalak kayo, gusto nyo talagang pangharap talaga ang Japan, huwag nyo lang din tipong tignan kung dahil lang sa pera. Napakaganda po ng Japan, napakagandang puntahan ng Japan. Tunay, kaganda ng Japan. Doon na pa lang po ay panalo na po tayo. Kung gusto mong gawing stepping stone ng Japan sa mas malaking bansa kagaya ng Australia, ng New Zealand, ng Canada, malaki po ang chance nyo pag kayo ay natapos ng kontrata dito sa Japan. Kaya sa mga nagsasabi na hindi na worth it na magpunta ng Japan, para sa inyo siguro hindi na worth it, pero sa kami mga naniniwala na Japan pa rin ang stepping stone namin para makapunta sa magagandang mas malaking bansa. Worth it po, at kayang-kaya pa rin bumuhay ng pamilya. Malaking pasalamat ko pa rin dahil nasa Japan ako, at hanggang ngayon hindi pa rin nagugutom ang pamilya ko dahil sa may binibigay ako sa kanilang kada buwan na allowance nila na galing sa trabaho dito sa Japan.
So ngayon naman po dumakot naman po tayo kung saan naman po yung agency, kung saan ako nakapag-apply, kung saan ako nakaalis, kung sino yung agency na tumulong sa akin. As in wala lang pong binayaran ni Singkong Duleng, maliban na lang po talaga sa pang-sarili, kagaya ng medical, ang pag-aaral sa Japanese language, yung mga papel na kailangan ipa-xerox. Yun po mga siningil nila sa akin. Yung mga ID, yung mga yan, mga pang-sarili po. Pero yung tinatawag nilang may babayaran sa ganitong tuition fee, wala po silang siningil sa akin ni Singkong Duleng. Ito po yung agency na Uno Manpower Placement Incorporation. Ipa-press ko na lang po sa screen and then search nyo lang po sa YouTube or sa Facebook page nila. Yan po yung mga contact number nila. Madali lang pupuntahan na ito dahil Sampaloc lang po, highway lang po ito. Yan po yung yan po yung agency na kung saan yan po yung tumulong sa akin kung paano ako nakapunta dito sa Japan. Kaya maraming salamat po sa Uno Agency, Manpower Incorporation na ako po ay napagbigyan na makapunta dito sa Japan at natupad ko yung pangarap ko. So yun po, hanggang sa muli at maraming salamat po sa lahat ng nagko-comment at nag-share sa Facebook page natin at makatulong po tayo sa mga nangangarap na magpunta dito sa Japan. So isa rin po ako dati na nagko-comment, nagtatanong-tanong sa mga vlogger na nakapunta na dito sa Japan hanggang sa yung nakatulong sa akin tong Uno Manpower Agency kung paano makaalis dito sa Japan. So hanggang sa muli, and